Kasama Johnny, ang matutunghayan nating kwento ngayon ay ang kwento ng isang masunuring Kristiyano sa Panginoong Diyos. Ito si Sister Maria Teresa M. Rodriguez, ang founding elder ng The Lord's Flock Catholic Charismatic Community, isang sangay ng denominasyong Romano-Katolika. Si Sister Rodriguez kasamang Johnny ay isang dating advertising manager ng nangungunang chains of malls sa buong Pilipinas. Naging negosyante at masasabing lahat ng luho na maaaring makamtan ng isang tao ay mayroon sila. Ngunit aminado siya na wala siyang katahimikang espiritual. The advertising manager of Shoemart, and then later also yung first work ko, assistant advertising directors of Rustans, and finally I became the display directors for Rustans commercial. And I became a businesswoman also kasi nakikipag-compete ako sa asawa ko. Talagang our life was so miserable. We had everything, but then wala naman kami talagang personal na relasyon sa Diyos, and there was no joy and peace in the house. We were always fighting, and our only child was really suffering a lot kasi very traumatic sa kanya. Nakikita niya na we poke guns at each other. And finally, I came to the Lord 1980, and life changes. God can transform hearts, and I became a new person in Christ, and I did not know na iwanan ko yung pagiging worldly woman ko into a woman of the word. So ngayon, nandito ako sa Panginoon, nagsisilbi full-time. And since 1982, I became full-time, and God, touched my life. Nagsimulang maging bukas ang puso nito sa Panginoon noong maagang bahagi ng 1980s na siyang naging daan upang maitatag niya kasama ang kanyang kabiyak, ang The Lord's Flock noong 1986 sa lugar na kung saan masasabing di kaaya-aya. Simula ang Lord's Flock noong taong 1986, April 4. Nag-umpisa kami sa isang building na tabi ng St. Peter Memorial Homes. Ito ay with sagging beams and crisscross cracks on the floor. At saka talagang hindi pwedeng pagdausan ng malaking pagtitipon dahil sa ito ay parang condemned. Kasi nung gabi din na yon, nagdaos na kami ng first prayer meeting namin. Talagang one light bulb lit. And then, nakaupo lang kami sa banig, at saka karamihan sa amin may dalang periodiko, mga dyaryo. Ngunit sa gusaling iyon, nakita niya at naramdaman ang patuloy na gabay ng Panginoon dahil sa mabilisang pagdami ng mga lumalahok sa kanilang mga gawain. Natural na kaakibat ng paglawak na ito ay ang mga pagsubok mula sa simpleng pangangailangan ng karagdagang centers upang maserbisyuhan ng lahat ng dumaraming kasamahan at mga kaakibat na responsibilidad. Nag-umpisa na kami, from 150 talagang dumagsang napakaraming tao, makapal na tao sa first seminar namin, which was held on April 25th of the same year, 1986. And my God, talagang nag-uumapaw ang tao. Nandun na yung mga members namin nasa ledge ng window kasi hindi na talaga kami makakahulog ng karayom. And the place was occupied by 1,000 of people. And then we extended sa downstairs, sa ground, sa may garage para lamang makapakinig yung mga tao. And then talagang tuloy-tuloy na yung pag-overflow ng Lord ng blessing. First time akong hinipo ng Panginoon, 1980. Yun ang first seminar ko, yun ang first encounter ko. To have a personal relationship, a real personal relationship, practical relationship kay Lord. At ng 1980s, ginamit na ako ng Panginoon. At napakarami namin pagsubok na dinaraanan. Yung marami namin pera na wala talaga yon, mga kabuhayan namin talaga na-repossess, mga dump trucks namin ginagamit sa construction na wala lahat, mga alahas namin na inipon talagang nawala, nakasanla pa yung iba. And so we thought na wala nang mangyayari, but that was the time na ang Panginoon tinatouch kami mag-asawa. Sa puntong ito kasamang Johnny, sinabi ni Sister Techi na siya ay binigyan ng pangitain ng Panginoon upang magtayo ng isang gusali na siya ngayong tinatawag nilang heritage. Ang mga pangitain ito kasamang Johnny ay walang pagdududang isinakatuparan nito. Hanggang sa 1993, the Lord started to inspire me na mag-ipon ako ng building funds. So pag talagang umaapaw yung blessing ng Lord, so marami kaming pera na dumarating na
pinapadala ng Lord, I was saving money after na na-settle na lahat yung obligations namin monthly. And ayun, nakakaipon ako hanggang sa finally 1994, 95, I was receiving messages from God na sabi niya sa Book of Numbers chapter 26, I will anoint you. Sabi niya, hindi pa man una yun. Sa Book of Numbers chapter 26, sabi niya, I will give you a land and then you will call this land the heritage. Kaya yung heritage, yun ang pangalan ng land na sinabi ng Panginoon, pamana. So pinaniwalaan ko na talaga kagad yun kasi I'm a woman of faith. I had a dream na talagang there is power in the Word of God and I always stand on God's promises na talagang sinabi niya sa Jeremiah 1:12 na I will see to it na lahat ng pangako ko sa iyo ay magaganap. At kapag sumusunod talaga tayo sa Deuteronomy 28, ibibless niya talaga tayo ng lahat ng ginagawa natin, ibibless niya. So yun talagang tumitindig ako sa mga salita ng Diyos. Pag may pangako si Lord, talagang hindi ako nagda-doubt kahit na mahirap kasi walang imposible talaga sa Diyos. Kaya yun, ang nangyari nung binigyan na kami ng description sa Ezekiel 47, is a vast land with many trees and then an old house inside it at saka sabi doon, near a body of water. Lord, paano namin bibilin yung mga loting, yung loting bibigay mo? Tapos sinabi niya, you will be anointed. Sabi niya sa 1 Maccabees 15, I will anoint you to raise funds. Hanggang sa inanoint na kami, ang dami namin mga fundraising. Nakaipon kami ng 8 million. Aminado si Sister Techi kasamang Johnny na patuloy ang gabay ng Panginoon dahil bukod sa naipon nilang pondo ay nakahiram sila ng pera sa bangko ng halagang mahigit na 9 milyong piso na babayaran sa loob ng 10 taon. At dahil sa pagpapala ng Diyos, nabayaran nila ito ng mas maaga na siyang dahilan upang sila ay patawan ng penalty ng bangko sa katwirang mawawalan sila ng kita. Sa pagtatayo ng gusaling ito na nagkakahalaga ng 2 milyong piso, nasa kasalukuyan ay nasa ikalawang yugto ay nakaranas sila ng 3 matitinding pagsubok. Ang una ay noong di sila mabigyan ng barangay permit dahil sa bawal umano ang magtayo ng high-rise building sa lugar. Ngunit dumating ang eleksyon at natalo ang dating barangay chairman at napalitan ng kanilang kasapi. Ang ikalawa ay ang pagpapahirap sa kanila ng engineer's office dahil sa red tape. Naresolba ito dahil nabulgar sa media ang pangingikil, tanggal ang opisyal ng City Hall at ang ikatlo ay ang problema sa DNR dahil ayaw pumayag ang departamento na putulin ang mga punong kahoy dito nang walang bayad. Kahit wala silang pambayad, naresolba ito dahil bigla ang nagkabagyo at nabuwal ang mga puno. Malaki ang paniniwala ng Lord's Flock kasamang Johnny na ang mga pagkakalutas na mga suliraning ito ay kalooban ng Diyos, maging ang patuloy na pagdaloy ng ambag para matapos ang heritage. Kung kaya't ayon kay Sister Techi ay na maging ang disenyo ng itinatayong gusali ay siyang disenyong nais ng Panginoon. Hintay kami kay Lord sa 1 Chronicles 22, pinadesign na ng Lord. Sabi niya, it will be a lofty, magnificent temple. Kasi yung vision na binigay sa akin ng Lord noong 1986 about the Lord's Flock, I was in a very big boat, no, or ship na malaki-malaki talaga yung ship. And I believe now na yung ship na yon na pinaakyat ang mga tao na nalulunod at saka lumalangoy doon sa sea is the heritage. Kaya kasi malaking ship eh. Tapos sabi niya, save my people, bring them to safety. And I believe yung bring them to safety, bring them to the community. Yung save is evangelize them, no? Fish for people. And ito na yung heritage, yung prayer ko na bigyan kami ng center. And so binigyan kami ng design, hindi naman namin alam kung kailan yon. So lofty, ibig sabihin, marangal, mataas, no? Vertical kasi sa God yun eh, no? And then magnificent, so it's something big, massive ang construction. Kaya para sa ating lahat, nais ibahagi ni Sister Techi na tulad niya ay marami siyang nadaramang pagkukulang sa kanyang pagkatao na walang kahirap-hirap na pinunan ng Panginoon. I was a very sick person, but God not only healed me spiritually, forgiving all my sins, but also healing my physical illnesses and emotional problems. So walang imposible sa Diyos. Tumawag kayo sa Panginoon. Tunay ngang ang kwento ni Ms. Techi Rodriguez ay isang inspirasyon para sa ating lahat na kung saan sa paniniwala,
at buong pagtitiwala sa Panginoon ay po pwede nating makamit ang anumang bagay na naisid natin basta tayo nakasandal sa puong may kapal. Mula naman dito sa lungsod ng Quezon, Sal de Lenon nag-uulat para sa RJTV Interactive News.